Yo, what's up mga tropa peeps? Meron pong hindi sinasabi sa atin, etong si Mayor Magalong. Gusto niyo po malaman? Panoorin po ninyo. Sino ba naman may ayaw na ma-develop ang market? Look at this. Wet market. Talagang very wet. Only in Baguio City, makakita ka ng wet market na very wet. Maraming nadudulas dyan kasi basa, tapos paslan siya. Pumunta ka sa provinces, kahit pinakamaliit na munisipyo, ang palengke nila organized. Malinis. Not unlike Baguio, pinagmamalaking tourist capital ng Philippines. Tayo na lang, kami na lang yata ang hindi nakukuha ng palengke. Lahat na lang ng magaganda palengke nila. Kami na lang ang hindi maganda dito sa totoo lang. Gusto ko rin ma-develop ito. Bakit? Gawa ng sa tagal ng ilang dekada na rin, ilang taon na rin, ganito pa rin itong market. Kung sabi nga nila SM daw. Ongoing na yung negotiation between the government and yung SM. Wala kami magawa, wala daw pera ang city government natin. Kaya pumapasok ang SM. Eh di kung maging mall ito, maging mahal ang upa, di ba? Maging mataas na rin ang mga paninda. Ang tumol-tumol na nga ng bintahan namin, kami-kami lang ha. Kami-kami lang dito. Eh matatabihan pa kami ng malaking building. Pwedeng magiging parehas ang labanan dyan. Natatakot din kami baka pag SM sabi nila pag hindi na kayo makakabalik. Kung pwede sana, kami-kami lang dito sa loob ng palengke. Kung gusto nila i-develop, yun lang, kami-kami rin ang makakabalik ng dito. Ang dapat na mag-develop, government, para nasa security naman kami. I don't think na kailangan ng malaking building. Kasi masisira nga yung pagka-heritage ng market itself. Hindi naman kami tutulong sa development kasi maganda. Maganda yung plano ni Mayor. We are not against the development, but we are against sa mga private developer. Wala naman kami magagawa kung yun ang gusto nila. Ang importante sa amin, bigyan nila kami ng pag-relocatean, tapos bigyan din kami ng mga pwesto. Totoo naman na lahat naman yung mga sa pesto-besto dito, karamihan mga dami-dami din. Yun ang totoo. May kilala kayo? Ayaw ko magbanggit. Kasi wala din kami talagang magagawa. Sumusunod lang kami. Importante, may hanap buhay kami. Yan lang, sir. Basta ang importante, ma-develop to. Nako, mukhang sinadya na hindi ito paggawa. Ang tagal mo ng mayor dyan, Mayor Magalong, hindi mo man lang naisip na i-develop, iayos o kahit man lang i-rehabilitate itong inyong palengke. Nako, questionable yan Sa pinapakita nila na terms and conditions, tama yung sabi mo. Can be interpreted na wala na ang public market na ibigay sa corporation. Self-sustaining yun, may ROI. Why do you think these private companies are interested? Kasi kikita sila So bakit kailangan makinabang hindi taga Baguio? This is the best proposal among all the other proposals. Now we started dealing with SM. We were so honest with them. Sira-sira ng pangalan nila sa Baguio because of the Luneta Hill. And now we don't have the trees. Coming from that, why would I trust them now? Iba yung situation noon. Iba naman ang situation ngayon. If you will survey yung mga vendors, ang preference nila, city ang mag-develop, hindi yung private. Government will be managing and operating the market. And all the revenues that will be generated will go to the government. Walang share ang SM. Ano ba talaga ang konsepto ng development ng public market? Kung sinasabi nating walang resources, bakit hindi natin iayon ang available resources dun sa konsepto? Bakit tayo nagde-develop ng ganito kalaki? Again, it's not only to future-proof the public market for the expected increase of the city. We cannot stop that. But you're putting them inside a concrete structure in one of the several floors that you're going to build. That just goes against the concept of what a public market should be. Part of what defines a public market is that it remains on the scale of the human. And it operates on day-to-day, face-to-face interactions and creations of relationships. I think the function of government is to protect the commons.
what we really want is to maintain the atmosphere of a public space, the commons, na hindi isang corporate, monopolized by a corporate giant. The public market is not just a commercial space, it's a cultural space. The heritage is in the people, not the physical features of the public market. The vibrancy of the market will just come back very instantly, whatever facility they're placed in. Ano ba yung karakter, ano ba yung essence ng Baguio City? Yun yung enhance mo. Huwag mo siyang piliting ihulma sa isang bagay na hindi naman siya naakma dun sa role na yon. It will be one of the most beautiful market, probably not only in the Philippines, but probably in Asia. So is that development? Because we look like them in New York, man. Let's put it again. Yan po ang hindi sinasabi sa atin ni Mayor Magalong. Siya ay merong panahon para mag-ikot sa iba't ibang lugar ng bansa na sinasabi na meron pong korupsyon. May ghost project, mayroong substandard na mga proyekto ng DPWH. Pero yung pong kanyang sariling syudad, humaharap po sa isang napakalaking problema. At yan po ay ang palengke ng Baguio. Hindi sa atin sinasabi ni Mayor Magalong, diba? Ang haba-haba ng kanyang mga interview, napakarami niyang panahon para magsalita sa mga korupsyon na nalalaman niya. Pero dito po, sa sariling issue ng kanyang sariling syudad, abay tahimik si Mayor Magalong. At mukhang hindi po talaga sasabihin sa atin at walang balak sabihin sa atin dahil nga po mukhang nakaugalian na. Na tayo bigla na lang nagugulat, bigla na lang ginugulat, at talagang tayo ay gugulatin. Ganun na lang po ang sistema. Katulad na nangyari kay Martires na tayo po ginulat dahil binasura pala nito ang kaso ni Joel Villanueva at hindi niya ito pinablish. Parang etong si Mayor Magalong, kahit na sabihin niyang ito ay isolated issue at sa syudad niya lamang ito nangyayari, ang Baguio po ay isang tourist spot. Napakarami po nagpupunta dyan. Ako po kung hindi 4 o 3 beses ako nakarating ng Baguio. At ako'y gustong-gusto ko ang Baguio. Lalo na yung dati, yung ukay-ukay dyan. Ako, ang gaganda ng mga item, ang mumura pa. Talagang marami po ang naiengganyo na mamasyal sa Baguio. Dahil nga po sa angking ganda ng kanilang syudad at napakalamig na klima. Kapag mainit sa amin sa Bulacan, wala kami ibang pinupuntahan kung hindi Baguio. Pagkatapos pumunta ng Baguio, baba ng La Union, magsiswimming naman. Kaya alam niyo po, itong issue ng mollification ng Baguio City Market, ito po pang kalahatang issue. Hindi lang po ito issue ng Baguio. Bakit? Marami po umaakit ng Baguio. Marami po rin na namamalengke diyan at pumupunta diyan sa Baguio City Market. Kasi nga po, mura ang gulay diyan. Diyan ka makakabili ng mga murang cauliflower, yung lettuce, broccoli. Diyan kami namimili nun. Hindi kami namimili ng ibang gulay diyan. Pag kami umaakit ng Baguio, puro lang, broccoli, lettuce, cauliflower. O yung iba, mga pechay Baguio, kasi talaga mga mura po yan. Kung ano yung mura at kumbaga hindi rin naman nagkakalayo ng presyo sa Kapatagan, sa Bulacan, binibili na rin namin dyan. Ngayon po, syempre ang isa sa mga nakakaalam kung ano ang nararapat para sa kanila ay ang mga taga Baguio. Syempre kung ano ang kanilang naiisip na alam nila na magiging konbinyente sa kanila, yun ang kanilang gugustuhin. Kaya lang nga po, sa hindi natin malaman dahilan, bakit itong si Mayor Magalong ay itinutulak ang pagpapatayo ng palengke ng Baguio, tapos ang gagastos magpapagawa ay ang SM. Alam naman natin na kapag ang SM na ang gumawa, kapag ginawa ng mall yan ng SM, napakamahal ng upa. Alam natin na kapag mall, syempre, mahal na ang upa niyan.
Ngayon, sabi ni Mayor Magalong do sa dating video na aking napanood, wala daw pong mapupunta sa SM. Parang ganun ang dating. Parang ang magpapatakbo ng mall, City Government of Baguio City. Ang upa, ang kita ay mapupunta lang din sa City Government of Baguio. Ikaw ba magpapatayo ka ba ng mall, hindi ka kikita? Ikaw ba magpapatayo ka ba ng mall na walang return of investment o ROI? Ikaw ba magpapatayo ka ng isang mall na gagastos ka ng bilyon? Kasi sabi po sa nakaraang video na napanood ko, nasa 4 na bilyon ang gagastusin dyan. Parang ang pera po yata ng Baguio, 2 bilyon lang. So, imagine niyo po yun. Ikaw magpapatayo ng palengke na nagkakahalaga ng 4 na bilyon, tapos parang thank you lang. Parang walang gagastusin ang government ng Baguio. Tapos solong pagpapatayo ng SM, tapos wala silang kikitain. 'Di ba parang ang labo nun, 'di ba? Parang paano nangyari 'yun na sila gagastos pero ang lahat ng kita mapupunta sa City Government of Baguio. Wala naman sinabi sa mga napanood kong video, wala naman sinabi na utang 'yun at ang magbabayad ay ang mga taga Baguio o ang LGU. Wala pong ganong nabanggit sa mga napanood kong video. Kaya parang questionable. Saka bakit nga ba pinupush ito ni Mayor Magalong? Bakit hindi man lang niya nababanggit to sa kanyang mga interview na kahit sila ay meron din problema na kinakaharap doon sa Baguio? At sabi nga ni Mayor Magalong, let the people decide. Doon sa pagtatapos ng video na akin napanood. Let the people decide. Pero, di ba, syempre, malakas ang impluensya ng isang mayor. Kapag ang mayor nanawagan ng mollification, gagawin mo lang palengke, syempre maraming sasang-ayon dyan, maraming makikinig. Bakit? Ang ganyang panawagan ng isang mayor, syempre, ang kanilang tiwala, di ba? Buong-buo na, eto, sabi ni Mayor Magalong, magiging maganda palengke natin. Magiging maayos ang palengke natin. Walang magbabago. Kung magkano yung upa ng mga tindahan, kung magkano upa ng mga pwesto, ganun pa rin ang kanila magiging bayad. 'Di ba? So, ano pa rin, 'di ba? Malakas pa rin ang hatak ng isang mayor kung ganyan ang kanyang panawagan para sa pagbabago. Walang masama sa pagbabago, walang masama sa transformation, pero 'di ba? Ang pinakamainam pa rin ay ang pulso ng taong bayan. Kaya nga po para magkakaroon yata sila ng botohan o plebisito para desisyonan kung majority wins, kung sino ang manalo sa kung gusto ba nila na magawing mall ng SM ang palengke or ito ay manatiling ganun na lamang, 'di ba? Yan ang isang malaking katanungan kung ano ang magiging desisyon ng karamihan sa mga taga Baguio. Nagtataka rin ako kung bakit parang very eager etong si Magalong na gawing mall ang palengke ng Baguio. Kasi kahit anong pang gawin mo dyan, kahit ano pang sabihin mo dyan, kapag ang isang palengke, ginawa mong mall, ang mindset ng mga tao, ay mahal na dyan. Ang mindset ng mga tao, ay, nako, hindi na katulad nung dati yan. Ito yung example ko na ito nung nakaraan. Meron pong isang palengke sa Davao City. Pinaganda, inayos, ginawang para mall, air condition. Meron pang escalator. Napakaganda ng palengke. Talagang magandang maganda siya. Talagang pag nakita mo siya, parang wow. Parang hindi na palengke, parang mall na. Alam niyo kung ano nangyari? Nag-alisan ang mga nagtitinda. Humina ang benta ng mga nagtitinda. Pumonte ang mga parokyano. Sana hindi tumatulad sa nangyari sa Davao na inalisan ng mga tindera ang pwesto at ang mga parokyano sa ibang palengke na namimili. Bakit? Kahit nasabing mura, kahit nasabing maganda ang palengke, maayos ang palengke, hindi pa rin maiaalis sa kaugalian ng mga Pilipino kapag sinabing palengke, amoy palengke. Kapag sinabing palengke, ang mindset ng mga tao, palengke, hindi mall. Hindi air condition, hindi
maayos ang mga pasilyo, gulo-gulo ang mga pasilyo, 'di ba? Pwede naman siguro, 'di ba? Kung 2 bilyon lang ang pera ng Baguio City, bakit hindi na lang sila ang magpagawa sa halagang sabihin na natin kung 500 million o 1 billion lamang, 'di ba? Magtiis muna sa ganung halaga. Tapos kapag nagkaroon ulit ng panibagong budget, makapag-request sila sa mga senador o sa mga congressman na sila ay bigyan ng dagdag na pampagawa ng kanilang palengke, di saka ulit ipagawa. 'Di ba? Pwede naman siguro 'yun. Baka naman pwede. 'Di ba, Mayor Magalong? So sana itong issue ng palengke ng Baguio ay walang halong kahit ano man lang na korupsyon. Dahil kung meron po, nakakalungkot dahil lang mayor nila ay anti-corruption tapos siya pa ang nagtutulak na mapunta ito sa SM o maging SM ito, 'di ba? Sana nga talaga walang tongpats, walang kickback, walang lagay. Dahil po marami ang nagmamahal kay Mayor Magalong, maraming humahanga. Kapag po nangyari yan, marami po ang madidismaya. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa vlog ko na ito. Ingat po kayo. Salamat sa Preach TV sa kanilang video na ating pinresent. Ingat po kayo. Nasa mapanig ka ng mundo mo. Chup-chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.